Hello guys, what's up at welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video guys ay i-unboxing natin yung nabili nating Microtech Hex Refresh, which is ito guys. Medyo busy tayo kaya matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng ating mga video guys. So dito guys is mag-unbox tayo ng Microtech Refresh kasi first time ko rin gumamit nito. So ito pa yung first na binili ko na Microtech Hex na refresh, which is yung 2024 na bagong labas or upgraded na Microtech GR3X. So dito guys, ito nabili ko ito sa Shopee ng 3,000 plus. So kung gusto niyo bumili ng ganito guys, is ililink ko na lang sa description. So ito yung buksan natin guys. Ito yung laman. So laman ng kuan. Meron siyang manual. Ito yung manual niya. At ito yung mismong Microtech. Ito. Yan. So sa spec nito guys is mas higher itong spec nito kaysa sa Microtech GR3, which is yung common na ginagamit natin na Hex, kasi ito upgraded na siya guys. So yan. So ang spec nito guys is ito. Yan, i-compare natin ito guys ha. So dito sa details guys, ang product code ng ating Microtech Refresh is itong E50UZ Z na gold dot. Yan. Tapos yung architecture niya is ARM. Yan. Compare sa Microtech na Hex GR3. So kung mapapansin niyo, ito siya, yung RB750 GR3. So ang architecture niya is MMIPS. So ang kagandahan nito, yung architecture niya is yung ARM is mare-remote natin ito guys gamit yung zero tier. Di tulad nito na hindi natin nare-remote, so gumagamit pa tayo ng mga third party na remote access dito. So dito guys, ang napansin ko lang dito is di tulad ng Microtech na GR3 is meron siyang paglalagyan ng memory card. So dito guys is tinanggal ata, pero andito pa rin yung USB. Yan, andito pa rin siya. Kung magdadagdag kayo ng port guys gamit yung USB to LAN, pwede ito. Dito nyo sasaksak guys, tapos i-add nyo lang sa Microtech. Yan. So yun. So ang CPU ng GR3 natin guys is yung MT7621A. Compare dito, ang CPU niya is EN7562CT. Yan. So CPU core count 2. So same lang, 2. Tapos yan, CPU nominal frequency is 950 MHz. So mas mataas yung CPU nominal frequency or yung frequency ng ating Microtech Refresh compare sa GR3, kasi yun nga upgraded kasi ito guys, upgraded na Hex. So dito is yung switch chip model. Ito yung model niya, same lang din dito sa CPU. Ito, yan. So ang laki nito is 13 by 89 by 28 mm. So ibig sabihin same lang din sila sa GR3. Ito, same lang din sa GR3. So sa router OS license is 4. Same lang din sila dito guys sa GR3 natin, 4 din. So sa router OS guys is ang built-in niya is OS version 7. So ito ang kagandahan, is upgraded yung OS niya guys, router OS version 7. Di tulad dito sa ating GR3, RB50 GR3. So ang pag bumili kayo ng GR3 guys, ang OS ng magagamit nyo is yung version 6. So
Yan. So, dito tayo sa RAM size. So, sa RAM size nito guys is 512 MB. Then, ang storage size niya is 128 MB. So, napakalaki na ito guys. Yung RAM size niya at yung storage MB. So, napakalaki compare sa GR3 is 256 lang. Then, yung storage size niya guys is 16 MB. Yan. So, yun, mas maganda ito guys kasi upgradable siya guys. Yan. So storage type, ito flash, pero dito sa ating refresh is NAND. Yan. Hindi ko alam kung anong meaning nito guys. So yan. So tested ng temperature nito, tested siya sa negative 40 to 70 Celsius. Check nga natin yung GR3. So GR3 is hanggang 60 lang. Di tulad dito guys. Yan. So suggested price, same lang ito ng price no, kung mapapansin niyo guys. So kung di pa kayo nakakabali guys ng mga ng hex, mas maganda kung ito na lang yung subukan niyo guys. Itong Microtech Refresh. Yan. Then dito sa powering, so yan, 2DC jack PoE in. So 12 volts to 28 volts. Yung voltage niya max power consumption is 10 watts. So ito 4 watts din. Passive cooling type is passive. Yan, maganda. So check na natin. Uy, ibig sabihin magkaiba sila ng voltahe guys. So dito sa Microtech GR3 is 8 to 30 volts. Compare dito 12 to 28 volts. Yan. So yeah, ibig sabihin pwede natin may power ito ng 12 volts. Pero 24 volts ata yung kasama nitong adapter. Yan. So dito is sa Ethernet is hanggang 1000 MB or yung tinatawag nila 1 gigabit. Yan. So maganda siya guys. Same lang din dito sa ating GR3. Then dito sa peripherals or peripherals is sa ating hex refresh is USB port 1. So ito yung siya guys. Ito. Yan. Then power reset. So meron tayong power reset isa. Then slot type USB type A. So ito. Wala kung saan dito. Yan. Then max USB current is 1. So itong wala dito guys yung sinasabi ko. So compare natin dito sa ating GR3. Ito yung sinasabi kong memory slot, yung micro SD. Kasi yung mga hex guys is pwede natin i-extend yung ating Microtech or yung ating storage gamit itong micro USB. Then yan nga, meron siyang memory cards. So, yan. So all in all is para sa akin mas maganda siguro ito yung refresh. Pero itatry natin ito kasi yung tested talaga natin guys is yung Microtech na GR3 kasi yun yung lagi natin ginagamit guys compare dito. So itatry ito kasi may nag-request sa akin si Sir J. Nagre-request siya ng Starlink tapos may hotspot with tawag dito hotspot with PPPoE sabi niya sa akin. So si Sir Neresa na naman is magpapakonfig ng OLT. So yun nga, gagawin ko to ng video guys, yung Sir Chip para sa kanyang Starlink, hotspot and PPPoE. So same interface, ewan ko kung same interface pero tatanungin ko si Sir kung i-separate ba yung kanyang PPPoE or same lahat.
ng ating PPPoE. Yan. So, yun guys, hanggang dito na lang guys. Abangan nyo yung video natin about sa Microtech X Refresh. Kasi hindi ako nakakapag-vlog kasi wala rin akong Microtech. At saka meron din akong binibenta. Ang natira na lang sa akin guys is mga half-life. Ito. So, yan. Kung gusto nyo bilhin ito guys, ibibenta ko ito ng 1K isa. So, PM nyo lang ako guys kung gusto nyo bilhin ito. Yung mga Microtech ko na ito. So, yan. Hanggang dito na lang guys. So maraming salamat guys at peace yo.